Wiljon Mindoro, unang sasabak sa SEA Games pero tatalunin daw ng taga-Vietnam. 4 na boksingerong mga Pinoy hahatak ng lakas sa tapang ngayong araw para sa Pilipinas para sa 33rd SEA Games sa Thailand. Narito ang buong kwento. Muling umaalpas ang diwa ng Pilipinong mandirigma ngayong araw, December 10, 2025, matapos pormal na sumabak sa kompetisyon ng 4 na mga boksingerong Pilipino sa 33rd Southeast Asian Games na ginaganap sa Thailand. Sa gitna ng mainit na kompetisyon at matitinding laban, buong tapang naharap ang Team Philippines Boxing Squad sa kani-kanilang mga kalaban sa Chulalongkorn University Sports Center, 4th floor sa Bangkok, isa sa mga pangunahing venue ng boxing events ngayon sa SEA Games. Ang boxing ay matagal ng isa sa mga sandigan ng Pilipinas pagdating sa SEA Games at sa edisyong ito ng palaro ay muli na namang inaasang magbibigay ng karangalan sa bansa ang mga mandirigmang mga Pinoy. Bitbit ang pagsasanay, sakripisyo at pangarap na ginto. Handa ang 4 na atleta na ilaban ang bawat round para sa watawat na pula, puti at bughaw. Sa Women's 48 kg division, unang lalaban para sa Pilipinas, si Magno Felia na makakasagupa ang matikas na boksingero na si Ai Nyen To ng Myanmar. Inaasahang magiging mabilis at teknikal ang bakbakan dahil kilala sa tikas at determinasyon ang mga babaeng boksingero ng rehiyon. Layunin ni Felia na agad magbigay ng panalo sa kupunan at maglatag ng magandang simula para sa Team Philippines. Sa Men's 54 kg division, harap si Hara Flint ng Pilipinas sa Daud Planwari Jericho ng Indonesia. Isang hamon ng laban ito dahil parehong agresibo at palaban ang estilo ng dalawang malalaro. Para kay Flint, malaga ang laban ito upang mapatunayan ang kanyang kahandaan sa international stage at may pakita na kayang sumabay ng Pinoy boxer sa matitikas sa karibal sa Southeast Asia. Sa Men's 57 kg, isang mabigat na hamon na nakakaabang kay Bautista Ian Clark dahil kalaban niya si Suket Sarawut ng bansang Thailand na may bentay ng home crowd. Gayunman, kilala ang mga Pilipino sa kakayang mananatiling kalmado at matatag kahit nasa teritoryo ng kalaban. Determinado si Clark na patahimikin ang lokal na audience at magbigay ng panalo para sa bansa. Samantala, sa Men's 69 kg division naman, sasabak si Fardo Mark Ashley kontrayan kay Nguyen Doc Ngoc ng Vietnam. Isa ito sa pinakinabangang laban ng araw dahil kapwa kilala sa lakas at disiplina ang mga boksingerong mula sa Pilipinas at Vietnam. At para kay Fardo, ang tagumpay sa laban na ito ay malaking hakbang patungo sa medal round at posibleng gintong medalya. Bukod sa 4 na lalaban ngayong araw mga kwento, nakatutok na rin ang atensyon ng mga boxing fans sa nalalapit na laban ni Wiljon Mindoro. Isasabak naman sa Men's 75 kg sa December 17 sa parehong venue sa Chulalongkorn University Sports Center. Ito ang kauna-unang SEA Games appearance ni Mindoro, isang malagang yugto sa kanyang karera. Harap siya kay Bo Pok Tong ng Vietnam, isang veteranong amateur boxer. Sa record, may 2 panalo at may 4 na talo ang taga-Vietnam sa amateur boxing. Habang itong si Mindoro naman mga kwento ay may 3 panalo at 3 talo sa amateur record, bagamat wala pang talo sa kanyang professional career. Malinaw na malaking hamon pa rin ang laban sa international amateur competition, lalo na sa mataas na antas ng SEA Games. Ipinapakita ng matchup na ito ang banggaan ng karanasan at determinasyon, ang hustong timpla ng tapang at disiplina na inasang magbibigay ng kapanapanabik na laban sa December 17. Ang bawat suntok, bawat depensa at bawat panalo ng mga boksingerong ito ay hindi lamang para sa personal na tagumpay, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino. Sa harap na matitinding karibal mula sa Myanmar, Indonesia, Thailand at Vietnam, bitbit ng Team Philippines ang matatag na paniniwala na kaya nilang umakyat sa podium at masungkit ang gintong medalya. Mga kakwento, para sa ating mga atletang mga Pilipino, buong Pilipinas ang nasa likod ninyo. Ipaglaban ninyo ang bawat segundo ng laban, ilabas ang puso ng tunay na mandirigmang Pilipino at itaas ang bandila sa entablado ng SEA Games. Good luck sa inyong mga laban, naway umuwi kayo na may karangalang ginto para sa inang bayan. Diyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre,
Shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Pepito Bayang, kay kwentong June Santos, kay kwentong Dan TV Lifestyle. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.